Sino ba talaga si Hesu? Sa loob ng maraming siglo, ang katauhan ni Hesu ay naging paksa ng matinding debate at kontrobersya sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. Habang pareho silang kumikilala kay Jesus bilang isang mahalagang propeta, ang pagkakaiba ng kanilang paglalarawan sa kanya ay nakakagulat at nakakabahala. Ang Bible at Quran, dalawang pinakamaimpluwensyang aklat sa kasaysayan ng mundo, ay nagpapakita ng dalawang magkaibang larawan ni Jesus na nagdudulot ng malalim na teolohikal na dibisyon. Ngayon, bubusisiin natin ang sitong pangunahing pagkakaiba ni Jesus sa Bible at Jesus sa Quran, direkta mula sa mga teksto mismo. Hindi ito simpleng paghahambing. Ang mga pagkakaibang ito ang humubog sa pananampalataya ng bilyon-bilyong tao at nagdulot ng siglo-siglong hindi pagkakaunawaan. Ang iyong pananaw kay Jesus ay maaaring magbago pagkatapos ng video na ito dahil ipapakita natin ang mga katotohanang madalas hindi na pag-uusapan tungkol sa pinakakontrobersyal na figura sa kasaysayan ng relihiyon. Ang tanong kung sino si Jesus ay isa sa pinakamalaking usapin na nagbibigay pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. Sa loob ng maraming siglo, ang dalawang pananampalatayang ito ay nagbabahagi ng ilang paniniwala tungkol sa taong ito. Ngunit ang kanilang mga pananaw ay may malalim na pagkakaiba na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang teolohiya. Sa unang pagkakaiba na ating tatalakayin, makikita natin ang isang fundamental na elemento na nagtatakda ng linya sa pagitan ng dalawang relihiyon, ang katayuan ni Jesus bilang Diyos o hindi. Sa Biblia, malinaw ang pagtuturo na si Jesus ay hindi lamang isang tao, kundi siya ay Diyos mismo na nagkatawang tao. Sa Juan 1:1-3, sinasabi, "Sa simula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Mula pa sa simula, kasama na siya ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya." Pagkatapos sa Juan 1:14, sinasabi, "At nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin." Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang salita na si Jesus ay Diyos mismo. Maging si Jesus mismo ay nagpahayag ng kanyang pagka-Diyos. Sa Juan 10:30, sinabi niya, "Ako at ang Ama ay iisa." Nang marinig ito ng mga Hudyo, nais nila siyang batuhin dahil sa kanilang pananaw, nagsasalita siya ng kalapastanganan sa pag-aangkin na siya ay Diyos. Sa Juan 8:58, sinabi ni Jesus, "Bago pa isinilang si Abraham, ako nga ay ako nga na gumagamit ng pangalan ng Diyos na ako nga, I am, na ibinigay kay Moises sa Exodo 3:14. Ito ay malinaw na pag-aangkin ng pagka-Diyos. Ang mga alagad ni Jesus ay naniwala rin sa kanyang pagka-Diyos. Si Tomas ay tumawag sa kanya ng Panginoon ko at Diyos ko sa Juan 20:28. Si Pablo ay nagsulat tungkol kay Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao sa Timoteo 3:16. Sa Colosas 2:9, sinabi ni Pablo, "Sapagkat nasa kanya ang buong pagka-Diyos sa anyong pantao." Ngunit kung titingnan naman natin ang Quran, makikita natin ang isang lubos na naiibang larawan. Sa Islam, si Jesus o Isa ay isang dakilang propeta, isa sa mga pinakamahalagang propeta, ngunit hindi siya kailanman itinuturing na Diyos o anak ng Diyos. Sa Surah 575 ng Quran, sinasabi, ang Mesiyas, anak ni Maria, ay hindi hihigit sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang namatay na nauna sa kanya. Ang kanyang ina ay isang matapat na babae. Silang dalawa ay kumakain ng pagkain tulad ng ibang tao. Tingnan kung paano. Namin ginawang malinaw ang aming mga palatandaan sa kanila. Gayunpaman, tingnan kung paano sila naligaw mula sa katotohanan. Sa Surah 5:17, sinasabi ng Quran, katotohanan sila ay hindi naniniwala na nagsasabi, katotohanan ang Allah ay ang Mesiyas, anak ni Maria. Sabihin, sino kung gayon ang may kapangyarihan laban sa Allah? Kung nais niyang wasakin ang Mesiyas, anak ni Maria, ang kanyang ina, at lahat ng nasa lupa. Ang Quran ay malinaw na tinatanggihan ang konsepto ng Trinidad at ang pagka-Diyos ni Jesus. Surah 41, sinasabi,
O mga tao ng kasulatan, huwag kayong lumabis sa inyong relihiyon at huwag sabihin tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas, si Jesus, anak ni Maria, ay isang sugo lamang ng Allah at ang kanyang salita na kanyang ibinigay kay Maria at isang espiritu mula sa kanya. Kaya maniwala kay Allah at sa kanyang mga sugo at huwag sabihin tatlo. Itigil ninyo, ito ay mas mabuti para sa inyo. Katotohanan, ang Allah ay isang Diyos lamang. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng pagtingin kay Jesus bilang Diyos sa Biblia at bilang propeta lamang sa Quran ay hindi lamang isang maliit na detalye. Ito ay isang fundamental na pagkakaiba na nagbibigay hugis sa buong teolohiya ng dalawang relihiyon. Para sa mga Kristiyano, ang pagka-Diyos ni Jesus ay ang sentro ng kanilang pananampalataya. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa paniniwala na si Jesus bilang Diyos ay nagkatawang tao, namatay, at nabuhay muli para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Para sa mga Muslim, ang pagtingin kay Jesus bilang Diyos ay isang mabigat na kasalanan na tinatawag na shirk o ang pagbibigay ng katambal sa Diyos na itinuturing na hindi mapapatawad kung hindi pagsisisihan. Sa kanilang pananaw, si Jesus ay isang dakilang propeta na dapat igalang, ngunit ang pagsamba sa kanya bilang Diyos ay isang malubhang pagkakamali. Ang pagkakaibang ito ay humahantong sa mga naiibang pananaw tungkol sa kung sino si Jesus, ano ang kanyang misyon, at kung paano tayo dapat tumugon sa kanya. Ito ay nagbibigay daan sa mga naiibang pagtingin sa kaligtasan, sa relasyon ng tao sa Diyos, at sa kalikasan ng Diyos mismo. Kaya sa unang pagkakaibang ito, nakikita natin na ang Jesus ng Biblia ay itinuturing na Diyos na nagkatawang tao, samantalang ang Jesus ng Quran ay isang dakilang propeta lamang, hindi Diyos at hindi anak ng Diyos. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang akademikong punto ng debate, kundi isang malalim na teolohikal na issue na nagkakaiba ang dalawang pananampalataya. Ngunit ito ay isa lamang sa 7 mahahalagang pagkakaiba na ating tatalakayin. Sa susunod na bahagi, ating tututukan ang ikalawang mahalagang pagkakaiba, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, isang punto na nagdudulot ng mas marami pang kontrobersya at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pananampalataya. Sa ikalawang pagkakaiba na ating tatalakayin ngayon, titingnan natin ang isang napaka-importanteng aspeto ng buhay ni Jesus, ang kanyang kapanganakan. Ang kwento ng pagsilang ni Jesus ay isang pangunahing bahagi ng pananampalatayang Kristiyano at Islamiko, ngunit may mga makabuluhang pagkakaiba sa kung paano ito inilalarawan sa Biblia at sa Quran. Sa Biblia, partikular sa Ebanghelyo ni Mateo at Lucas, malinaw na isinasalaysay ang kwento ng birheng kapanganakan. Ayon sa Lucas Kabanatang 1, bumisita ang Anghel Gabriel kay Maria at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus." Nang magtanong si Maria kung paano ito mangyayari dahil siya ay birhen, sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya't ang isa sa ilang mong banal ay tatawaging anak ng Diyos." Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng sobrenatural na konsepsyon. Walang ama sa lupa si Jesus ayon sa Biblia. Si Jose, ang mapapangasawa ni Maria, ay naging tagapag-alaga lamang. Sa katunayan, ayon sa Mateo Kabanatang 1, nang malaman ni Jose na buntis si Maria, balak niya itong hiwalayan ng palihim. Ngunit isang anghel ang nagpakita sa kanya sa panaginip at nagpaliwanag na ang dinadala ni Maria ay galing sa Espiritu Santo. Ngayon kung titingnan natin ang Quran, may pagkakatulad at pagkakaiba. Sa Surah Maryam, Kabanatang 11 ng Quran, inilalarawan din ang pagbisita ng Anghel Gabriel, Jibril sa Islamikong tradisyon, kay Maria, Maryam. Sinabi ng Quran, sinabi niya, Maryam, "Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki, samantalang walang lalaking humipo sa akin, ni hindi ako naging immoral?" Sinabi niya, ang anghel, "Ganoon nga sinabi ng iyong Panginoon, iyan ay madali para sa akin, at upang gawin namin siyang isang tanda para sa sangkatauhan at isang awa mula sa amin,
At ito ay isang bagay na nakatakda na. Sa parehong teksto, itinuturo na si Jesus ay ipinanganak sa isang birhen, ngunit may malalim na pagkakaiba sa teolohikal na implikasyon nito. Sa Biblia, ang birheng kapanganakan ay nagpapahiwatig na si Jesus ay anak ng Diyos, isang konsepto na lubusang tinatanggihan ng Quran. Sa Sura Al-Ikhlas, Kabanatang 112, malinaw na sinasabi ng Quran, sabihin, siya ang Allah, ang iisa. Allah, ang walang hanggan, ang absoluto. Hindi siya nagkaanak, ni hindi siya ipinanganak, at walang katulad niya. Ito ay direktang pagtanggi sa konsepto ng Diyos na nagkakaroon ng anak. Sa Quran, ang kapanganakan ni Jesus ay isang himala, tulad ng paglikha kay Adan na walang ama at ina. Ayon sa Sura Al-Imran, Kabanatang 3, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa harap ni Allah ay tulad ni Adan. Nilikha niya siya mula sa alabok, pagkatapos ay sinabi sa kanya, maging at siya ay naging. Kaya habang pareho ang nagsasabing ipinanganak si Jesus mula sa birhen, ang interpretasyon at implikasyon ay lubhang magkaiba. Para sa mga Kristiyano, ang birheng kapanganakan ay patunay na si Jesus ay hindi karaniwang tao, kundi anak ng Diyos. Para sa mga Muslim, ito ay isa lamang sa maraming himala na ginawa ng Allah at hindi nangangahulugan na si Jesus ay may dibinidad. Higit pa rito, sa Biblia, ang pagsilang ni Jesus ay may kasamang maraming detalye. Ang paglalakbay ni Maria at Jose sa Bethlehem, ang silid-tuluyan na puno, ang sabsaban kung saan inilagay si Jesus, ang mga pastol na binisita sila, at ang mga mago mula sa silangan na sumunod sa bituin. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay ng mayamang konteksto sa kwento ng Pasko na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano taon-taon. Sa Quran, mas kaunti ang detalye tungkol sa aktual na pangyayari ng kapanganakan. Inilalarawan nito na si Mariam ay umalis patungo sa isang malayong lugar at nanganak sa ilalim ng isang puno ng datiles. Nang siya ay nalungkot at nag-alala, isang tinig ang nagsabi sa kanya na huwag malungkot at uminom mula sa isang maliit na batis sa kanyang paanan at kumain ng datiles mula sa puno. Ang sanggol na Jesus mismo ang nagsalita mula sa duyan upang ipagtanggol ang kanyang ina mula sa mga pagdududa ng mga tao. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng iba't ibang pagbibigay diin ng dalawang relihiyon. Ang Biblia ay nagbibigay diin sa kaganapan ng hula at sa dibinidad ni Jesus. Ang Quran naman ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Allah na gumawa ng himala at sa katayuan ni Jesus bilang isang propeta. Isang makabuluhang punto na dapat tandaan ay ang panahon ng pagsulat ng mga tekstong ito. Ang mga ebanghelyo ay isinulat ilang dekada pagkatapos ng ministeryo ni Jesus, habang ang Quran ay ipinahayag mga 6 na siglo pagkatapos. Ito ay maaaring magpaliwanag sa ilang pagkakaiba sa mga detalye at pagbibigay kahulugan. Para sa mga Kristiyano, ang birheng kapanganakan ay hindi lamang isang himala, kundi isang pangunahing doktrina na nagkokonekta sa inkarnasyon, ang paniniwala na ang Diyos ay naging tao kay Jesus. Para sa mga Muslim, ito ay isang himala na nagpapakita ng kapangyarihan ng Allah, ngunit hindi ito nagbibigay kay Jesus ng anumang katangian ng pagka-Diyos. Ang pagkakaibang ito ay may malalim na implikasyon para sa kung paano tinitingnan ng bawat relihiyon ang katayuan at papel ni Jesus. Sa ating susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ikatlong mahalagang pagkakaiba, ang misyon at ministeryo ni Jesus ayon sa dalawang banal na aklat. Sa ikatlong pagkakaiba ng Jesus sa Bible at sa Quran, tayo'y tutungo sa isa sa pinaka-controversial na aspeto ng dalawang pananaw na ito, ang usapin ng pagkamatay ni Jesus. Ang Bible ay malinaw na nagtuturo na si Jesus ay namatay sa krus. Ito ang sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 27, talata 50, mababasa natin, at si Jesus, matapos na muling sumigaw ng malakas, ay nalagot ang hininga. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 15, talata 37, sinasabi, at si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagot ang hininga. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 23, talata 46, ay nagsasabi,
At nang si Jesus ay sumigaw ng malakas, sinabi niya, "Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu." At nang masabi niya ito, siya ay nalagot ang hininga. Hindi lamang ito simpleng pagkamatay. Para sa mga Kristiyano, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay isang kusang loob na sakripisyo. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 16, talata 3, sinabi ni Jesus, "Walang sino man ang mag-aalis ng aking buhay mula sa akin, kundi inilalagay ko ito ng kusang loob." Ang pagkamatay na ito ay itinuturing na pambayad sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 2, talata 24, mababasa, "Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus." Ngunit sa Quran, ang kwento ay lubhang naiiba. Ayon sa Quran, Surah An-Nisa, verse 157-158, "At dahil sa kanilang pagsasabi, tunay na aming pinatay ang Mesiyas na si Isa, Jesus, anak ni Maryam, ang sugo ni Allah. Ngunit hindi nila siya pinatay ni ipinako sa krus, kundi ito ay pinalabas sa kanila. At tunay na yaong mga nagkaiba-iba tungkol sa kanya ay talagang nasa pag-aalinlangan tungkol dito. Wala silang kaalaman tungkol dito maliban sa pagsunod sa haka-haka. At tiyak na hindi nila siya pinatay, kundi itinaas siya ni Allah sa kanyang sarili. At si Allah ay palaging makapangyarihan, matalino." Ang talatang ito sa Quran ay malinaw na tumatanggi sa ideya na si Jesus ay namatay sa krus. Para sa mga Muslim, si Jesus ay hindi pinatay ng mga Hudyo, bagkus ay itinaas siya ng Diyos sa langit ng buhay. May ilang interpretasyon sa tradisyong Islamiko. Ang ilan ay nagsasabi na may ibang taong pinalabas na si Jesus at siya ang ipinako sa krus. Ang iba naman ay naniniwala na si Jesus ay ipinako sa krus ngunit hindi namatay, bagkus ay itinaas siya ng Diyos bago siya mamatay. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa isang historikal na detalye. Ito ay may malalim na implikasyon sa pananampalataya. Para sa mga Kristiyano, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay ang pinakasentro ng kanilang pananampalataya. Ito ang nagbibigay daan para sa kaligtasan ng tao. Gaya ng sinabi ni Pablo sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 3, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ng aking tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan." Para sa mga Muslim, ang pagtanggi sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi lamang isang pagtanggi sa historikal na pangyayari, kundi isang pagtanggi sa konsepto ng katubusan sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa Islam, ang bawat tao ay responsable sa kanyang sariling mga kasalanan at walang sinuman ang maaaring magdala ng kasalanan ng iba. Ang Quran sa Surah Al-An'am 6:1-4 ay nagsasabi, "At walang magpapasan ng pasanin ng iba." Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng malalim na teolohikal na implikasyon. Para sa mga Kristiyano, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay ang daan tungo sa kapatawaran ng kasalanan. Gaya ng sinabi sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 9, talata 22, "At halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo ayon sa kautusan, at kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran." Sa Islam, ang kapatawaran ay direktang nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at paggawa ng mabuti. Ang Quran sa Surah Az-Zumar 39:53 ay nagsasabi, "Sabihin, o aking mga alipin na lumabag laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Tunay na pinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Tunay na siya ay ang mapagpatawad, ang maawain." Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang akademikong debate. Ito ay tuwirang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mananampalataya. Para sa mga Kristiyano, ang kaligtasan ay nakasalalay sa pananampalataya sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ni Jesus. Para sa mga Muslim, ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at paggawa ng mabuti. Isipin natin ang implikasyon nito. Kung ang Kristyanismo ay tama at si Jesus ay tunay na namatay sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, ang buong konsepto ng kaligtasan sa Islam ay nababago. Sa kabilang banda,
Kung ang Islam ay tama at si Jesus ay hindi namatay sa krus, ang buong pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya ay gumuguho. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyari kay Jesus sa huling mga sandali ng kanyang buhay sa lupa. Ito ay tungkol sa kung paano tayo makakamit ng kaligtasan, kung paano tayo makakalapit sa Diyos, at kung paano natin mauunawaan ang ating relasyon sa Diyos. Ito ay isang pagkakaiba na hindi madaling pagkasunduan. Ngunit sa pag-unawa natin sa magkaibang pananaw na ito, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dalawang pananampalatayang ito at sa mga taong sumusunod sa mga ito. Sa mundong puno ng magkakaibang pananaw tungkol sa mga taong nag-iwan ng marka sa kasaysayan, walang mas kontrobersyal pa kaysa sa katayuan ni Jesus. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkakaiba ng Jesus sa Biblia at sa Quran, isa sa pinakamahalagang aspeto ay ang kanyang katayuan. Sa Biblia, malinaw na itinuturo na si Jesus ay Diyos mismo na nagkatawang tao. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, talata 1 hanggang 14, mababasa natin, "Sa simula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula pa. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. At ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin." Hindi ito isang metapora o simbolismo lamang. Ang teksto ay nagpapahayag ng literal na katotohanan para sa mga Kristiyano. Ngunit sa Quran, lubos na naiiba ang pagtingin kay Jesus. Sa Sura Al-Maida, talata 78, sinasabi, "Tunay na sila ay hindi naniwala na nagsabi, 'Katotohanan, ang Allah ay ang Mesaya na anak ni Maria.'" Dito, malinaw na tinutulan ng Quran ang konsepto na si Jesus ay Diyos. Sa Sura Al-Ikhlas, idinidiin pa ito, "Sabihin mo, siya ang Allah, ang iisa. Allah ang walang hanggan, ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi ipinanganak, at walang sino man ang katulad niya." Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang simpleng pagkakaiba ng interpretasyon. Ito ay fundamental na pagkakaiba sa pananaw tungkol sa katangian ng Diyos at ng tao. Para sa mga Kristiyano, ang pagiging Diyos ni Jesus ay sentro ng kanilang pananampalataya. Ito ang batayan ng doktrina ng Trinidad, na ang Diyos ay iisa, ngunit umiiral sa tatlong persona: ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Naalala ko ang isang pagkakataon noong nakipag-usap ako sa isang Muslim scholar. Sinabi niya sa akin na ang konsepto ng Trinidad ay hindi lamang mahirap intindihin para sa mga Muslim, kundi ito ay tinuturing na shirk o pagbibigay ng katambal sa Diyos, ang pinakamalaking kasalanan sa Islam. Para sa mga Muslim, ang Allah ay lubos na iisa, walang bahagi, walang katambal, at walang anak. Ang Biblia ay puno ng mga talata na nagpapahayag ng pagiging Diyos ni Jesus. Sa Mateo 28 kabanata, talata 11, sinabi ni Jesus, "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Dito, inilalagay ni Jesus ang kanyang sarili sa parehong antas ng Ama at ng Espiritu Santo. Sa Juan 14, talata 9, sinabi ni Jesus, "Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." At sa Juan 10, talata 30, malinaw niyang sinabi, "Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pahayag na ito ay hindi lamang nagpapahiwatig, kundi direktang nagpapahayag ng pagiging Diyos ni Jesus. Sa kabilang banda, ang Quran ay naglalaman ng maraming talata na kumikilala kay Jesus bilang isang dakilang propeta, ngunit hindi bilang Diyos. Sa Sura Al-Nisa, talata 171, sinasabi, "Ang Mesaya, isa na anak ni Maria, ay isa lamang sugo ng Allah at ang kanyang salita na ipinasa kay Maria at isang espiritu mula sa kanya. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mga sugo at huwag sabihin Trinidad." Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng malalim na implikasyon sa pangunawa sa misyon at kahalagahan ni Jesus. Sa Kristyanismo, ang pagiging Diyos ni Jesus ay nagbibigay ng kahulugan sa kanyang kamatayan sa krus. Dahil siya ay Diyos,
Ang kanyang sakripisyo ay may walang hanggang halaga, sapat upang bayaran ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Ngunit sa Islam, ang konsepto ng orihinal na kasalanan ay hindi tinatanggap, kaya hindi kailangan ng ganitong uri ng pagtubos. Jesus ay isang dakilang propeta na nagdala ng mensahe ng Allah, ngunit hindi siya namatay para sa kasalanan ng mga tao dahil sa pananaw ng Islam, bawat tao ay responsable sa sarili niyang mga kasalanan. Ito ay nagdudulot din ng pagkakaiba sa kung paano tinitingnan ang relasyon ng tao sa Diyos. Sa Kristyanismo, dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, nararanasan niya ang lahat ng kahinaan at tukso ng pagiging tao. Dahil dito, naiintindihan niya ang mga paghihirap ng mga tao at maaari siyang maging tagapamagitan sa pagitan ng tao at Diyos. Sa Islam, ang direktang relasyon sa pagitan ng tao at Allah ay binibigyang diin. Walang kailangang tagapamagitan dahil ang Allah ay laging naririnig ang mga panalangin ng mga tao at nalalaman ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maaaring isipin ng ilan na ang mga pagkakaibang ito ay hindi gaanong mahalaga, ngunit sa katunayan, ang pagkaunawa sa katayuan ni Jesus ay nagtatakda ng framework para sa buong teolohiya ng parehong relihiyon. Ito ay nakakaapekto sa kung paano natin nauunawaan ang kalikasan ng Diyos, ang relasyon natin sa Kanya, at ang daan tungo sa kaligtasan. Ang tanong tungkol sa kung sino talaga si Jesus ay hindi lamang akademikong usapin. Ito ay isang tanong na may malalim na personal na implikasyon para sa bawat isa sa atin. Dahil kung si Jesus ay tunay na Diyos, gaya ng sinasabi ng Biblia, ito ay nangangahulugan na ang Diyos mismo ay pumasok sa ating mundo, naranasan ang ating mga paghihirap, at nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ngunit kung siya ay isang propeta lamang, gaya ng sinasabi ng Quran, ito ay nangangahulugan na ang ating relasyon sa Diyos ay dapat direkta, walang tagapamagitan. Sa lahat ng usapin tungkol kay Jesus, siguro ang pinaka-controversial ay ang tungkol sa kanyang kamatayan. Dito talaga nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang paniniwala ng mga Kristiyano at mga Muslim. Sa Bible, malinaw ang kwento. Si Jesus ay ipinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Pero sa Quran, ibang-iba ang sinasabi. Tingnan natin ang Bible. Sa Mateo Kabanata 27, mababasa natin ang detalyadong salaysay kung paano pinahirapan si Jesus, ipinako sa krus, at namatay. Sa bersikulo 50, sinasabi, "Ngunit si Jesus, matapos na muling sumigaw ng malakas, ay nalagutan ng hininga." Walang pagdududa sa teksto, si Jesus ay tunay na namatay sa krus. Hindi lang iyan, sa Juan Kabanata 11, bersikulo 34, sinasabi pa nga na tinusok ng sundalo ang tagiliran ni Jesus at lumabas ang dugo at tubig, isang medikal na katibayan na siya ay talagang patay na. Pero kapag binuksan mo naman ang Quran, makikita mo ang isang lubhang naiibang salaysay. Sa Sura An-Nisa 4:157-158, sinasabi, "At dahil sa kanilang pagsasabi, tunay na pinatay namin ang Mesiya na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Ngunit hindi nila siya pinatay, ni ipinako sa krus, ngunit ginawa itong tila ganoon sa kanila. Hindi nila siya pinatay ng tiyak, bagkus, itinaas siya ni Allah sa kanyang sarili." Napakagandang pag-aaral ito dahil dito natin nakikita kung gaano kalalim ang pagkakaiba ng dalawang banal na aklat. Ang Bible ay nagsasabi na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ito ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ang tinatawag na substitutionary atonement o ang pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ni Jesus sa krus ay ang pundasyon ng doktrina ng kaligtasan sa Kristyanismo. Samantalang sa Islam, hindi tinatanggap ang ideya na si Jesus ay namatay sa krus. Para sa mga Muslim, imposibleng pahintulutan ng Allah na ang isang dakilang propeta tulad ni Jesus ay mamatay sa napakahirap at napakahamak na paraan. Sa kanilang paniniwala, si Jesus ay direktang itinaas sa langit at may ibang tao ang ginawang kamukha niya para maipako sa krus. Isipin mo kung gaano kalalim ang implikasyon nito. Sa Kristyanismo, ang buong pananampalataya ay nakasalalay sa katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
Si Apostol Pablo ay nagsabi sa unang Korinto Kabanata 15, versikulo 14, "At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan din." Samantalang sa Islam, ang pagtanggi sa kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi lamang isang detalye, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang paniniwala tungkol sa Kanya. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakaiba sa detalye ng kasaysayan. Ito ay nagpapakita ng dalawang lubos na magkaibang pananaw tungkol sa papel ni Jesus sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa Kristyanismo, si Jesus ang tagapagligtas na kusang loob na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sa Islam, si Jesus ay isang dakilang propeta na hindi kailanman nakaranas ng kahihiyan ng kamatayan sa krus. Kaya kapag pinag-uusapan natin si Jesus, hindi lang simpleng tanong ng sino siya ang dapat nating itanong, kundi pati na rin ang ano ang nangyari sa kanya. Dahil ang sagot sa tanong na iyan ay magpapakita ng malalim na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pananampalataya. Ngunit ang usapin ng kamatayan ni Jesus ay hindi nagtatapos doon. Sa Bible, 3 araw matapos ang kanyang kamatayan, si Jesus ay muling nabuhay. Ito ang pinakamakapangyarihang patunay ng kanyang pagka-Diyos at ang pinakamalaking tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng kwento ni Jesus. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Sa Quran, dahil hindi namatay si Jesus, walang muling pagkabuhay na naganap. Sa halip, may paniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay babalik sa mundo sa mga huling araw upang maging bahagi ng paghuhukom. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi bilang isang nabuhay na muling tagapagligtas, kundi bilang isang propeta na magpapatunay sa katotohanan ng Islam. Napakahalagang maunawaan natin ang pagkakaibang ito dahil ito ay nakakaapekto sa buong pananaw natin tungkol kay Jesus. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ba ay isang makasaysayang katotohanan o isang malaking pagkakamali? Ang sagot sa tanong na iyan ay mag-iiba depende sa kung alin sa dalawang banal na aklat ang iyong pinaniniwalaan. Hindi ko sinasabi kung alin ang tama o mali. Iyan ay depende sa iyong personal na paniniwala. Ang mahalaga ay maintindihan natin na kapag pinag-uusapan natin si Jesus, hindi tayo pare-parehong Jesus ang tinutukoy. Ang Jesus ng Bible at ang Jesus ng Quran ay may malalim na pagkakaiba. At iisa sa pinakamahalagang pagkakaibang iyon ay kung ano ang nangyari sa kanya sa dulo ng kanyang buhay sa mundo. Ngayon, habang pinag-iisipan mo ito, maaaring may mga tanong kang lumitaw sa iyong isipan. Paano natin maipapaliwanag ang ganitong malaking pagkakaiba sa dalawang banal na aklat? Ano ang implikasyon nito sa ating pangunawa kay Jesus? At higit sa lahat, paano natin malalaman kung ano ang talagang nangyari? Sa ating pag-uusap ngayon, talakayin natin ang isa sa mga pinakamalalim na pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala ng mga Kristiyano at Muslim tungkol kay Jesus. Hindi lamang ito simpleng pagkakaiba ng detalye, kundi isang fundamental na paghihiwalay sa kung sino talaga si Jesus sa dalawang relihiyon. Sa Biblia, si Jesus ay hindi lamang isang propeta. Siya ay itinuturing na Diyos mismo, ang ikalawang persona ng Trinidad. Ito ang sentro ng pananampalataya Kristiyano. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, talata 1 at 2, mababasa natin, "Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos ng pasimula pa." At sa talata 14, "At nagkatawang tao ang salita at nanahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian bilang bugtong na anak mula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Malinaw ang pahayag na ito. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus. At sinasabi ng Biblia na siya ay Diyos mismo. Hindi lang basta kinatawan ng Diyos, hindi lang basta propeta, kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Sa Mateo Kabanata 28, talata 20, matapos ang pagkabuhay na muli ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo." Paano magagawa ito ng isang ordinaryong tao?
Ito ay pahayag ng isang may kapangyarihang divine. Ngunit sa Quran, lubhang kakaiba ang pagtingin kay Jesus. Sa Islam, si Jesus o Isa ay itinuturing na isang dakilang propeta. Isa sa mga pinakamahalagang propeta, ngunit hindi kailanman Diyos o anak ng Diyos. Sa Surah Al-Maidah 5:75, sinasabi, ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ay hindi higit sa isang sugo. Maraming mga sugo ang nauna sa kanya. Ang kanyang ina ay isang matapat na babae. Silang dalawa ay kumakain ng pagkain. Tingnan kung paano namin ginagawang malinaw ang aming mga tanda para sa kanila. Pagkatapos ay tingnan kung paano sila naligaw mula sa katotohanan. Dito, malinaw na tinutukoy ng Quran na si Jesus at ang kanyang ina ay mga tao lamang na kumakain ng pagkain, isang paalala na sila ay may mga pangangailangan ng mga mortal, hindi mga divine na nilalang. Sa Surah Al-Nisa 4:10 nagbababala ang Quran sa mga nagsasabing si Jesus ay Diyos o angka ng kasulatan, huwag kayong lumabis sa inyong relihiyon at huwag sabihin tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas, si Jesus, ang anak ni Maria, ay sugo lamang ni Allah at ang kanyang salita na kanyang ipinagkaloob kay Maria at isang espiritu mula sa kanya. Kaya maniwala kay Allah at sa kanyang mga sugo at huwag sabihing tatlo. Itigil ninyo, ito ay mas mabuti para sa inyo. Si Allah ay isang Diyos lamang. Ang pagkakaiba na ito ay nagdudulot ng malalim na implikasyon. Para sa mga Kristiyano, ang pagsampalataya kay Jesus bilang Diyos ay ang sentro ng kanilang pananampalataya. Ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng paniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus. Para sa mga Muslim, ang ideya na si Allah ay may anak o na si Jesus ay Diyos ay isang malaking kasalanan na tinatawag na shirk o pagbibigay ng katambal kay Allah, ang pinakamalaking kasalanan sa Islam. Sa kanilang paniniwala, si Jesus ay isang dakilang propeta na dapat igalang at sundin, ngunit hindi sambahin. Isipin natin ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung si Jesus ay Diyos, tulad ng sinasabi ng Biblia, ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga aral ng isang mahusay na guro, kundi mga utos mula sa Diyos mismo. Ang kanyang mga pangako ay hindi lamang mga salita ng pag-asa, kundi mga katiyakan mula sa may likha ng lahat. Sa kabilang banda, kung si Jesus ay isang propeta lamang, tulad ng sinasabi ng Quran, ang kanyang mga salita ay mahalaga pa rin bilang mensahe mula sa Diyos, ngunit siya mismo ay hindi ang ultimong destinasyon ng ating pagsamba. Makikita natin ang pagkakaibang ito sa paraan ng pananalangin. Ang mga Kristiyano ay nananalangin kay Jesus mismo, tinatawag siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga Muslim ay nananalangin kay Allah lamang at hindi kay Jesus, bagamat siya ay iginagalang bilang isang dakilang propeta. Ang pagkakaibang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang linya sa pagitan ng dalawang pananampalataya. Hindi ito simpleng pagkakaiba ng interpretasyon, kundi isang fundamental na paghihiwalay sa pag-unawa kung sino talaga si Jesus. Ngunit bakit mahalaga ito? Dahil ang ating paniniwala tungkol kay Jesus ay nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pangunawa sa kaligtasan, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya. Para sa mga Kristiyano, ang pagka-Diyos ni Jesus ay nagbibigay ng direktang daan patungo sa Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng tulay, ang daluyan ng biyaya, ang personification ng pag-ibig ng Diyos. Sa kabilang banda, para sa mga Muslim, ang pagsamba kay Jesus ay isang pagkaligaw mula sa tamang landas, isang paglihis mula sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sa huli, ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa teolohiya o doktrina. Ito ay tungkol sa kung paano natin nakikita ang ating lugar sa mundo, ang ating relasyon sa Diyos, at ang landas na ating tinatahak patungo sa kaligtasan. Ito ay isang pagkakaiba na humuhubog hindi lamang sa ating paniniwala, kundi sa ating buong pagkatao bilang mga taong naniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ikapitong pagkakaiba. Ang pagtrato kay Jesus sa araw ng paghuhukom, sa ating paglalakbay, sa pag-unawa sa pagkakaiba ng Jesus sa Bible at Quran,
Nakarating na tayo sa ikapitong mahalagang punto, ang papel ni Jesus sa araw ng paghuhukom. Ito'y isang paksa na madalas hindi na pag-uusapan, ngunit nagpapakita ng malalim na teolohikal na pagkakaiba sa dalawang pananampalataya. Sa Biblia, malinaw na itinuturo na si Jesus mismo ang magiging hukom sa araw ng paghuhukom. Sa Mateo 25, inilarawan si Jesus bilang hari na uupo sa kanyang trono ng kaluwalhatian at hahatulan niya ang lahat ng tao, paghihiwalayin ang mga tupa sa mga kambing. Siya ang magbibigay ng huling hatol kung sino ang papasok sa kaharian ng langit at sino ang itatapon sa walang hanggang kaparusahan. Sa Juan 5 Kabanata, talata 22, mababasa natin, sapagkat hindi humahatol ang Ama sa sinuman, kundi ipinagkatiwala niya sa anak ang buong kahatulan. Ito'y nagpapakita ng lubos na awtoridad ni Jesus bilang hukom ng sangkatauhan. Subalit sa Quran, lubhang naiiba ang paglalarawan. Si Jesus o Isa ay isa lamang saksi sa araw ng paghuhukom, hindi ang hukom. Sa Surah Al-Nisa 4:159, sinasabi na si Jesus ay magiging saksi laban sa mga Hudyo at Kristiyano na hindi naniwala ng tama tungkol sa Kanya. Ang Allah lamang ang tanging hukom sa araw ng paghuhukom ayon sa Quran at walang ibang entidad, kahit na si Propeta Isa, ang may kapangyarihan na humatol. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang simpleng detalye. Ito'y nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa kung paano tinitingnan ang katayuan ni Jesus sa kosmolohikal na kaayusan. Sa Kristyanismo, ang papel ni Jesus bilang hukom ay nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos at kanyang pantay na katayuan sa Diyos Ama. Sa Islam, ang pagiging saksi lamang ni Isa ay nagpapatunay sa kanyang pagiging tao at propeta, ngunit hindi kailanman pantay sa Allah. Isipin mo, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ang huhukom sa iyo sa huling araw, iba ang magiging relasyon mo sa Kanya kaysa kung isa lamang siyang saksi. Sa una, siya ang may huling salita sa iyong kapalaran. Sa huli, siya'y isa lamang testigo sa iyong buhay at mga ginawa. May mahalagang talata sa Biblia, sa Gawa ng mga Apostol, 10 Kabanata, talata 42, na nagsasabi na si Jesus ang itinakdang hukom ng mga buhay at mga patay. Sa Apokalipsis 20 Kabanata, makikita natin ang larawan ni Jesus na nakaupo sa isang malaking puting trono, humahatol sa mga patay ayon sa kanilang mga gawa. Ang larawang ito ng isang makapangyarihang hukom na nagtataglay ng awtoridad sa kapalaran ng sangkatauhan ay lubos na kakaiba sa larawan ng Quran. Sa Quran, sa Surah Al-Ma'idah 5:116-118, makikita natin si Isa na tumututol sa ideya na siya ay dapat sambahin bilang Diyos. Sa araw ng paghuhukom, sinasabi ng Quran na tatanungin ni Allah si Isa kung sinabi niya sa mga tao na sambahin siya at ang kanyang ina bilang mga Diyos. Ang sagot ni Isa ay malinaw. Hindi niya kailanman sinabi iyon at hindi niya alam kung ano ang nasa puso ng mga taong iyon. Sinasabi niya sa Allah, "Ikaw lamang ang nakaaalam ng mga lihim." Pansinin ang pagkakaiba. Sa Biblia, si Jesus ang humahatol at nakakaalam ng mga lihim ng puso. Sa Quran, si Isa ay tumututol sa ganitong katayuan at kinikilala na tanging Allah lamang ang may ganitong kapangyarihan. Ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pananampalataya ay malaki. Para sa mga Kristiyano, ang relasyon kay Jesus ay hindi lamang bilang tagapagligtas kundi bilang hukom din. May pananagutan sila sa Kanya hindi lamang para sa kanilang kaligtasan kundi para sa kanilang huling kahatulan. Para sa mga Muslim, ang relasyon kay Isa ay bilang isang kagalang-galang na propeta at halimbawa, ngunit ang pananagutan sa huling kahatulan ay direkta sa Allah lamang. Mahalaga ring pansinin na sa Biblia, ang paghuhukom ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Sa Juan 5 Kabanata, talata 24, sinasabi ni Jesus, "Ang sinumang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi nahahatulan, kundi lumipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay." Ang paghuhukom ni Jesus ay nagdudulot din ng kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya.
Sa Quran, walang ganitong konsepto. Ang paghuhukom ay eksklusibong tungkulin ng Allah at kahit ang mga propeta tulad ni Isa ay sasailalim din sa kanyang paghatol. Bagamat iginagalang bilang isang dakilang propeta, si Isa ay hindi kailanman inilalarawan bilang may kapangyarihang magligtas ng mga kaluluwa mula sa paghatol. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang teolohikal na dibisyon sa pagitan ng dalawang pananampalataya patungkol sa katayuan ni Jesus Isa. Hindi ito simpleng pagkakaiba sa mga detalye ng kanyang buhay o mga aral, kundi isang fundamental na pagkakaiba sa kung sino siya sa kosmolohikal na kaayusan at sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng 7 pagkakaiba na ating tinalakay, nakikita natin na ang Jesus ng Biblia at ang isa ng Quran, bagamat may mga pagkakatulad sa pangalan at ilang kwento, ay sa katunayan, dalawang magkakaibang larawan ng isang taong may malaking impluensya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga tekstong ito ay humuhubog sa dalawang magkaibang pananampalataya na, bagamat nagmula sa parehong Abrahamikong tradisyon, ay nagdevelop ng magkakaibang pag-unawa sa kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang papel sa plano ng Diyos. Ang ikawalong pagkakaiba sa pagitan ng Jesus sa Bible at Jesus sa Quran ay ang kanilang katuruan tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang napakahalagang aspeto na kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin. Sa Bible, malinaw na itinuturo na ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa pananampalataya kay Hesukristo. Sa mga Gawa Kapitulo 4, versikulo 12 sinasabi, "At walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Ito ay isang matibay na pahayag na nagpapatunay na tanging si Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Subalit sa Quran, ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa isang tao, kundi sa pagsunod sa mga kautusan ng Allah at paggawa ng mabubuting gawa. Sa Surah Al-Baqarah 277, sinasabi, "Tunay, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mabubuting gawa at nagdarasal at nagbibigay ng kawanggawa, sila ay makatatanggap ng gantimpala mula sa kanilang Panginoon at wala silang dapat ikatakot o ikalungkot." Dito, makikita natin na ang kaligtasan sa Islam ay nakabatay sa kombinasyon ng pananampalataya at mabubuting gawa. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang simpleng pagkakaiba ng teolohiya, kundi ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pananaw tungkol sa kung paano tayo maliligtas. Sa Kristyanismo, ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa Efeso 2, versikulo 8 at 9, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang magmapuri." Ang puntong ito ay paulit-ulit na binibigyang diin sa buong Bagong Tipan. Ngunit sa Islam, ang kaligtasan ay hindi tiyak. Ito ay nakadepende sa pagtitimbang ng iyong mabubuti at masasamang gawa sa araw ng paghuhukom. Sa Surah Al-Mu'minun 23:1-103, sinasabi, "At yaong ang mga timbangan ay mabigat, sila ang mga matagumpay. At yaong ang mga timbangan ay magaan, sila ang mga nawalan ng kanilang mga sarili, at sa impyerno sila ay mananatili, magpakailanman." Ang ideyang ito ay lubhang naiiba sa konsepto ng Kristyanismo tungkol sa biyaya at kapatawaran. Isa pang mahalagang punto ay ang papel ni Jesus sa kaligtasan. Sa Bible, si Jesus mismo ang nagsabi sa Juan 14, versikulo 6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang pahayag na ito ay nagpapakita na si Jesus ay hindi lamang isang propeta o guro, kundi siya mismo ang daan patungo sa kaligtasan. Sa kabilang banda, sa Quran, si Jesus o Isa ay itinuturing na isang propeta lamang at hindi siya ang daan patungo sa kaligtasan. Sa Surah Al-Ma'idah 5:72, sinasabi, "Tunay, sila ay hindi naniniwala na nagsasabi, ang Allah
ay ang Mesaya, ang anak ni Maria. Ngunit sinabi ng Mesaya, "O mga anak ni Israel, sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon." Tunay, sino mang magbigay ng katambal sa Allah, ipinagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso, at ang apoy ang kanyang magiging tahanan. Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng malaking implikasyon sa kung paano tayo mamumuhay at kung paano natin haharapin ang ating pananampalataya. Sa Kristyanismo, ang kaligtasan ay nangyayari sa sandaling tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, at ang mabubuting gawa ay bunga ng iyong pananampalataya, hindi kondisyon para sa kaligtasan. Tulad ng sinasabi sa Santiago 2, versikulo 18, ngunit may magsasabi, "Ikaw ay may pananampalataya, at ako ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa, at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa." Sa Islam, ang mabubuting gawa ay hindi lamang bunga ng pananampalataya, kundi ito ay mahalagang bahagi ng iyong kaligtasan. Ang iyong mga gawa ay titimbangin sa araw ng paghuhukom, at kung ang iyong mabubuting gawa ay mas mabigat kaysa sa iyong masasamang gawa, ikaw ay papasok sa paraiso. Ito ay isang napakahalagang pagkakaiba na dapat nating maintindihan. Ang konsepto ng kapatawaran ay isa ring mahalagang aspeto ng kaligtasan. Sa Kristyanismo, ang kapatawaran ay ibinibigay ng libre dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Sa una ni Juan 1, versikulo 9, "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpatawad sa ating mga kasalanan at maglinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan." Ang kapatawaran na ito ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Sa Islam, ang kapatawaran ay hindi garantisado. Ito ay nakadepende sa kalooban ng Allah at sa iyong mga gawa. Sa Surah Al-Nisa 4:1-16, sinasabi, "Tunay, ang Allah ay hindi nagpapatawad na magkaroon ng katambal sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang anumang mas mababa kaysa roon sa sinumang Kanyang nais. At sinumang magbigay ng katambal sa Allah ay tunay na naligaw ng malayo." Ang pagkakaibang ito sa konsepto ng kaligtasan ay napakahalaga dahil ito ang batayan ng ating pananampalataya. Ito ang nagdidikta kung paano tayo mamumuhay at kung paano tayo haharapin ang ating kamatayan. Sa Kristyanismo, may seguridad na ikaw ay maliligtas kung ikaw ay naniniwala kay Jesus. Sa Roma 8, versikulo 38 at 39, "Sapagkat ako'y nakatitiyak na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay sa hinaharap, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Sa Islam, walang ganitong seguridad. Ang iyong kaligtasan ay laging nakadepende sa iyong mga gawa at sa kalooban ng Allah. Ito ay isang napakahalagang pagkakaiba na dapat nating isaalang-alang kapag pinag-aaralan natin ang dalawang relihiyon na ito. Kung titingnan natin ang dalawang pananaw na ito, makikita natin na ang Bible ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, samantalang ang Quran ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod at mabubuting gawa. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakaiba ng doktrina, kundi ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pananaw tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang relasyon sa atin. Sa puntong ito, marami sa inyo ang siguro'y nagtataka kung ano ba talaga ang pangunahing layunin ng pagdating ni Jesus sa mundo. Ito ang pangpitong mahalagang pagkakaiba na dapat nating talakayin: ang misyon ni Jesus ayon sa Biblia at Quran. Sa Biblia, malinaw na ipinahayag ang dahilan ng pagdating ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, mababasa natin ang isa sa mga pinakakilalang talata. "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Si Jesus ay dumating upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang sakripisyong kordero, ang katubusan para sa sangkatauhan. Sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 28, sinabi mismo ni Jesus, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Hindi lang ito simpleng propeta o guro. Sa Kristiyanong pananaw, ang buong plano ng kaligtasan ay nakasalalay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang sentro ng buong kwento ng pagtubos. Sa mga Gawa Kapitulo 4, versikulo 12, mamababasa natin, "At walang kaligtasan sa kanino mang iba, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Ngunit sa Quran, lubhang naiiba ang paglalarawan sa misyon ni Jesus o isa. Sa Surah Al-Imran 3:49-51, ipinahayag na si Jesus ay isinugo upang kumpirmahin ang Torah at magdala ng mga himala bilang patunay ng kanyang propesiya. Ayon sa Quran, hindi siya dumating para mamatay para sa mga kasalanan ng tao, kundi para magpatotoo sa naunang revelasyon at magturo ng tamang daan patungo sa Allah. Sa Surah Al-Ma'idah 5:46, sinasabi, "At sa kanilang mga hakbang, aming ipinadala si Jesus, anak ni Maria, na nagpapatotoo sa Torah na nauna sa kanya, at aming ibinigay sa kanya ang ebanghelyo na naglalaman ng patnubay at liwanag at nagpapatotoo sa Torah na nauna rito, isang patnubay at paalala para sa mga matatakutin sa Diyos." Sa Quran, si Jesus ay isa sa maraming propeta na nagdala ng mensahe mula sa Allah. Hindi siya natatangi sa aspetong ito, bagaman siya ay itinuturing na isang dakilang propeta. Ang kanyang misyon ay bahagi ng isang tuloy-tuloy na linya ng mga propeta na nagtatapos kay Muhammad na itinuturing na huling propeta. Ang pagkakaibang ito ay napakahalaga dahil ito ang nagtatakda ng buong teolohikal na balangkas ng dalawang relihiyon. Para sa mga Kristiyano, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ang pinakasentro ng kanilang pananampalataya. Kung wala ito, walang kabuluhan ang Kristyanismo, ayon sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 14. Para sa mga Muslim naman, ang ideya na ang Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi katanggap-tanggap. Sa Surah Al-An'am 6:164, sinasabi, "At walang may pasan ng kasalanan ng iba." Sa Islam, ang bawat tao ay direktang may pananagutan sa Allah, at ang kapatawaran ay nakakamit sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi at pagsunod. Ang implikasyon nito sa pagsamba at pang-araw-araw na buhay ay napakalaki. Para sa mga Kristiyano, ang relasyon kay Jesus ay personal at direkta. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, mababasa natin, "Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus." Sa Islam, walang konseptong ganito. Ang relasyon sa Allah ay direkta, walang tagapamagitan. Si Jesus ay iginagalang bilang propeta, ngunit hindi siya sinasamba o tinatawagan bilang tagapagligtas. Pansinin din natin ang pagkakaiba sa kung paano tinutugunan ng dalawang aklat ang konsepto ng kasalanan at kapatawaran. Sa Biblia, ang problema ng kasalanan ay napakalaki na kinakailangan ng perpektong sakripisyo, ang anak ng Diyos mismo. Sa mga Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22, sinasabi, "At ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran." Sa Quran, ang kapatawaran ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsisisi at paggawa ng mabubuting gawa. Sa Surah Al-Zumar 39:53, sinasabi, "Sabihin mo, o aking mga lingkod na lumabag laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah." Katotohanan, pinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ay ang mapagpatawad, ang maawain. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay mahalaga hindi lamang para sa teolohikal na debate, kundi para sa tunay na pag-unawa
sa dalawang pananampalataya. Ang misyon ni Jesus sa mundo ay hindi lang isang detalye. Ito ang mismong pundasyon kung saan nakatayo ang buong sistema ng paniniwala. Kung susundin natin ang mga tekstong ito, makikita natin na ang dalawang relihiyon ay nagsisimula sa magkaparehong tauhan, si Jesus, ngunit humahantong sa lubhang magkaibang konklusyon tungkol sa kung sino siya at kung bakit siya naparito. Sa Biblia, siya ang tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay. Sa Quran, siya ay isang dakilang propeta na nagdala ng mensahe. Ang pagkakaibang ito ay hindi dapat maging dahilan ng hidwaan, kundi isang pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa ating mga paniniwala. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tekstong ito ng may bukas na isipan, maaari tayong matuto mula sa isa't isa at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating sariling pananampalataya. Sa mundong puno ng iba't ibang pananaw tungkol sa relihiyon, maraming mga tanong ang lumilitaw tungkol sa pagkakaiba ng paglalarawan kay Jesus o Jesus sa dalawang malalaking aklat na nagbibigay impluensya sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang Biblia at ang Quran. Ito ay isang paksa na kailangang pag-usapan ng may paggalang at pag-unawa sa mga tradisyong ito. Ang pagkakaiba ng paglalarawan kay Jesus sa Biblia at sa Quran ay isang mahalagang aspeto na dapat nating maunawaan upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa dalawang relihiyong ito. Hindi lamang ito tungkol sa paghahambing, kundi tungkol din sa pag-unawa kung paano nakikita ang isang taong may malaking impluensya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Biblia, si Jesus ay itinuturing na anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Trinidad at ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay isinilang sa Birhen na si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang kanyang ministeryo ay naglaman ng mga himala, pagtuturo, at sa huli, ang kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, sa Quran, si Jesus o Isa ay kinikilala bilang isang mahalaga at respetadong propeta ng Allah. Siya ay isinilang din sa Birhen na si Maria, at nagtaglay ng mga himala, ngunit hindi siya itinuturing na Diyos o anak ng Diyos. Sa Islam, ang konsepto ng Trinidad ay tinutulan at itinuturing na taliwas sa monotheistic na pananampalataya. Ang mga pagkakaibang ito ay nagmumula sa mga teksto mismo at hindi lamang sa mga interpretasyon ng mga mananampalataya. Kaya naman, mahalagang suriin natin ang mga teksto mismo upang makita kung paano inilalarawan si Jesus sa bawat aklat. Una sa lahat ang pagkakakilanlan ni Jesus. Sa Biblia, partikular sa Bagong Tipan, si Jesus ay malinaw na ipinapakita bilang Diyos na nagkatawang tao. Sa Juan 1:1-4 sinasabi, "Sa simula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin." Ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Sa Quran naman, malinaw na sinasabi sa Surah 5:116-117, "At tandaan ng sinabi ng Allah, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao, kunin ninyo ako at ang aking ina bilang mga Diyos bukod pa sa Allah? Sinabi niya, luwalhatiin ka. Hindi ko maaring sabihin ang hindi ko karapatan. Kung sinabi ko man iyon, tiyak na alam mo ito." Dito, malinaw na tinatanggihan ang ideya na si Jesus ay Diyos. Ang pagkakaiba ay nagpapatuloy sa usapin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Biblia, ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw ay sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Sa Mateo 27:28, detalyadong inilalarawan ang kanyang pagpapako sa krus, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa Quran naman, sa Surah 4:157-158, sinasabi, "At dahil sa kanilang pagsasabi, tunay na pinatay namin ang Mesiyas, si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ng Allah, ngunit hindi nila siya pinatay, ni ipinako sa krus, ngunit ito ay ipinakita lamang sa kanila. At tunay na ang mga nagkaiba-iba tungkol dito ay nasa pag-aalinlangan tungkol dito. Wala silang kaalaman tungkol dito maliban sa pagsunod sa haka-haka.
at hindi nila siya pinatay ng tiyak. Sa halip itinaas siya ng Allah sa kanyang sarili. Ito ay isang malaking pagkakaiba dahil sa Islam, hindi namatay si Jesus sa krus kundi itinaas siya ng Allah sa langit. Ang implikasyon nito ay malaki para sa teolohiya ng dalawang relihiyon dahil ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng Kristiyanong doktrina ng kaligtasan. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang tungkol sa konsepto ng kasalanan at pagtubos. Sa Kristyanismo, si Jesus ay namatay upang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa 1 Korinto 15:3, sinasabi, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sa Islam, ang bawat tao ay responsable sa kanyang sariling mga kasalanan at walang konsepto ng original sin o likas na kasalanan. Sa Quran, sa Surah 6:1-4 sinasabi, at walang magdadala ng pasanin ng iba. Ito ay nangangahulugan na ang bawat tao ay mananagot lamang para sa kanyang sariling mga gawa at walang isa, kahit si Jesus, ang maaaring magdusa para sa mga kasalanan ng iba. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang teolohikal na mga punto ng debate, kundi may malalim na implikasyon sa kung paano iniintindi ng mga mananampalataya ang kanilang relasyon sa Diyos at ang kanilang landas patungo sa kaligtasan. Para sa mga Kristiyano, ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ay ang daan patungo sa kaligtasan. Para sa mga Muslim, ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah at paggawa ng mabubuting gawa kasama ang pagtanggap kay Jesus bilang isang propeta ang daan patungo sa paraiso. Higit pa rito, ang mga pagkakaibang ito ay nagbibigay liwanag sa kung paano nabuo ang dalawang relihiyon at kung paano sila nagkaiba sa paglipas ng panahon. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay makakatulong sa atin na igalang ang mga paniniwala ng iba at makaiwas sa mga maling pag-unawa at labis na simplifikasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo na mas maunawaan ang pagkakaiba ng Jesus sa Biblia at sa Quran, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaring interesado rin sa paksang ito. Salamat sa panonood.